Atin pong kakausapin lang itong taga Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, si Ginoong Eric Apolonio, ang spokesperson po ng CAAP. Good morning po, sir. Good morning, Sir Ted and Opo. DJ Chacha. Good morning and thank you for your time. Go ahead. Good morning po, Sir Eric. Si Chacha po ito. Diretso tayo agad doon po sa nangyari nga dito sa NAIA kung saan mahigit 7,000 pasahero po ang apektado kahapon. Nagkaroon daw po ng problema sa software para mas maintindihan ng mga kapatid natin. Ano po bang function itong software na ito na nagkaroon ng problema kahapon? Ito po yung under doon sa ating CNS-ATM, Communication, Navigation, Surveillance, Air Traffic Management System. Yung program po niyan, yun po ang nag-alert na may issue. Kaya ginawa ng ating mga air traffic controller, balik tayo doon sa manual muna para sigurado lang tayo na yung mga nakapilang pababa sa airspace dito sa NAIA ay hindi magkaroon ng collision. Kaya hinabaan po natin, dati po one flight every 2 minutes. Ginawa po natin every 10 minutes habang nire-repair yung program. Kaya po pala medyo marami yung pasaherong naapektuhan kasi from 2 minutes, ginawa nyo pong 10 minuto para din sa safety nitong mga passengers na nanandyan nga sa NAIA kahapon. So ang main function niya po ay communication. Kailangan po ba ng upgrade or palitan na? Ano po exactly yung nangyari? Bakit nag-malfunction ito? Well, actually po, yung nangyari nung January last 2023 CNS-ATM breakdown, na-address na po yun. Gumagana po kahapon yung CNS-ATM. Ang naging problema po yung program dahil nag-upgrade po tayo mula doon. Kasi po itong ating CNS-ATM nagsimula po ng 2010. Natapos lang po 2017. Kaya yung mga program sa loob niyan, medyo may kalumaan na. In-updated. Kaya ina-upgrade ngayon yan dahil nabigyan tayo ng suporta na Senado last year. Kaya nabigyan ka agad ng pondo na ilabas, na ibalik natin yung original service contractor at sila po nag-upgrade. Tuloy-tuloy naman po yan hanggang sa third quarter of this year, hoping na matatapos na. So, tuloy-tuloy pa rin po yung upgrade dito nga sa software na binabanggit nyo po na nagka-problema. And are we expecting na mauulit pa po yan dahil dire-diretso po yung upgrade niyan araw-araw? Well, may provision naman ho kami kung sakali, kamukha nung nangyari kahapon, kung magkakaroon ng ganyang issue, babalik muna sa manual operations. But wala naman po kami ini-expect sa ngayon dahil nakapag-coordinate na po yung aming service provider at inaayos na nila yung issue sa ngayon. Yun pong nangyari kahapon na delay, apektado pa rin po ba mga flights ngayon? Meron pa rin tayong mga flights delay dahil po sa... Oo, sige well, sir. Yung mga na-delay po kahapon, recovery flight. In fact, ang MIAA po nagbukas ng 24/7 hanggang kanina madaling araw para ma-sustain lang yung mga dislocated flights during the time na may problema tayo. So normal na po mga flights natin today? Yes, yes ma'am. Actually po, ang na-cancel kahapon, 38 na domestic flight, 21 international flight, 3 lang po ang na-cancel na flight. Ang na-delay po yung 38 at 21. Yung 3 po canceled. Yun lang po between 11:30 to 2 o'clock. So para po sa mga may biyahe ngayong araw, wala na po silang dapat isipin o intindihin kasi dire-diretso na po ang mga flights ngayon on time na. Kung schedule yung flight nila ngayon, sigurado makakasakay sila. Yung recovery flight po sinasabi ko dahil unti-unti ho nating kinakailangan kung may balik ito eh. So, sir, ano po ang gagawin po ninyo para hindi na humaulit yung nangyari kahapon? So, Ted, ina-update po natin currently na may mga update tayong ginagawa sa software kasi yung pong program na ito napaka-militad na eh. Siyempre, bago mapalitan yan unti-unti, ihalin tulad yung natin doon sa parang iPhone 10 to 15, kinakailangan dumaan ka muna sa 11, 12, 13, Correct. 14 bago maging 15. Kaya ho ganyan na nangyayari. Unti-unti ho yung upgrade namin dahil hindi naman po pwedeng bigla na ipalitin mo kaagad yung bagong programa. Yan ba'y nangyayari po sa iba pang mga paliparan? The same, yung binabanggit nyo na pangyayari po kahapon? Well, kung yung pong luma ang program, tama po yun. Pero ito po, kung sa ayos natin ang third quarter, wala na ho tayo magiging issue dahil pare-pareho naman po ginagamit sa ating mga neighboring countries. Ganito rin po system.
Okay, sige po. So, sir, sa ngayon po, meron ba kayong mga concerns sa procurement process tungkol dito? Will that be a problem? Hindi po, na-aprobahan na po ito. At in fact, Okay. sinuportahan tayo ng Senado last year. Kaya naibalik na yung original service provider nito sa ngayon at sila yung nagme-maintain ito tinatawag na software program. Okay, sige po. So sir, yung pong maiba lang ako, yung pong lightning alert na nangyayari lagi sa ating pong paliparan, ano? At ito ho ay madalas na ho na nangyayari. Wala ho bang solusyon yan na hindi na po masyado maapektuhan ang ating pong flights sa NAIA? Well, kung ang binabanggit niyo dito sa NAIA, inform ko lang sir na yung NAIA is a separate authority from CAAP. Yung CAAP po, hawak namin dyan yung airside. Ngayon, sa tanong niyo kung bakit nagkakaroon ng lighting alert humihinto yung mga flight, totoo po yan dahil marami pong tinatamaan. Although may mga lightning arrestor tayo sa ground, yung nagmamanage ng traffic doon, susceptible sila dito sa mga lightning strike dahil nakalantad sila rin sa runway. So, ang pinag-uusapan po dito itong ating personnel. Yes sir. Marami na pong insidente ganyan na for the past years. Kaya preventive measure ng NAIA, iano na lang. Hindi naman natin po pwedeng ipagbaliwala yung buhay ng mga nandiyan sa ground. Opo. Sige po. So, salamat po na marami, Sir Eric, sa inyo pong paliwanag para ho mas maintindihan natin tong isyong ito. At yung din po, yung mga naburyong kahapon, maintindihan din po nila na ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan po nila mismo. Tama po yun. Sir Ted. Opo, salamat po na marami, Sir Eric. Thank you. Si Ginoong Eric Apolonio, ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.